Katatapos lamang nung morning session na 12th congregation ng mga Cardinals. This may be the last itong nangyaring congregation na ito ng mga Cardinal, pero hindi pa kasi masiguro at makumpirma kung magkakaroon pa sila ng afternoon na pinakahuli na session among all the Cardinals electors bago magsimula yung conclave bukas, araw ng May 7, no? O araw ng Miyerkules, May 7. Kanina may mga Cardinal na talaga naglabasan na mula dito sa Synod Hall dito sa area at marami sa kanila mailap talaga sa media, pero may ilan na mga nagbigay ng panayam sa press at sinasabi na talagang wala daw makapagsasabi, no, kung sino talaga yung maaaring maging Santo Papa right now. Abangan na lang daw talagang kumbaga yung mabibigay nilang sagot mysterious pa rin in a way, no, at sinasabi din nila posibleng maging mabilis din daw yung mangyayaring conclave this time gaya ng mga nakaraang conclave na nangyari dito nga sa Sistine Chapel, Jovi, Chiki, saka Maricel. I-add ko lang, Masena, I'm glad na si Mon at saka ako ay minarkahan na naming dalawa yung sa Synod Hall na yun. Ano. Hindi masyado na pupunta yung Philippine media doon pero kami ni Mon, doon kami tumatambay. Kasi doon talaga mo pwede makausap yung Cardinals. Kung hindi man, makita sila at least. At least nakita na natin kung sino yung susunod sa Santo Papa. Hindi lang natin alam kung sino, di ba? Pero doon sila dumadaan. Pero, well, I think hindi sila nagsasalita kasi yung iba sa kanila nag-bow off, secrecy. Yung iba nagpapa-interview. Pero nagpapa-interview, di ba, Mon? Wala rin naman sinasabi Para sinasabi lang nila na parang, I don't want to comment about the conflict. Wala ring laman masyado. Jovi, tama ka, oo. Nagsasalita sila pero yung mga binibigay nilang insight and info parang very generic at talagang puro abangan lang. Maybe because they are very, very careful at the same time. Kasi nga, dahil nga nag-oath na sila of secrecy, kapag lumabag kasi sila dito at na-report yung mga ganyang bagay na nasasabi nila yung mga information na hindi dapat, maaari sila ma-excommunicate, no? Kaya talaga maingat din kahit papano ang mga kardinal na kasali o kalahok nga dito sa mangyayaring conclave. Importante kasi itong mga gatherings na ito, itong mga congregation na ito, binabagit nga ni Jovi, no? Kasi nga dito pinag-uusapan yung mga issues concerning the Catholic Church at dito rin binibigyan ng pagkakataon yung mga kardinal na nais magsalita at nais magbigay ng kanilang opinion hinggil sa mga naturang issue. Dito nagkakaroon ng ideya yung mga kapwa nila, mga cardinal electors, kung sila ba ang nararapat na susunod na Santo Papa. Pero Mon, isa na lang, sige, go. Sabihin ko na kay Mon na, napansin mo, hindi natin nakikita sa exit na yung tatlong cardinals natin. Sinusundo yata kasi sila Hindi Baka sila may nagbubulong na, andyan yung mga Pilipino. Kasi yung iba, alam mo, diba? Jovi, sinisilip ko yung mga sasakyan na dumadaan. Wala rin ako makita kung nandun ba yung tatlong Filipino Cardinals Pero totoo, mukhang sinusundo. No, kasi may isa nga, coaster van, naman maraming Cardinal. Pero yung ating mga Pilipinong Cardinal, hindi ko pa makita. Ng PCF. PCF sinusundo yata sila, Mon. Kasi yung yung iba naglalakad, dahil dyan lang nakatira malapit yung ibang kardinal. Kaya nakikita ni Mon, no? Pero yung sa atin kasi, Mon, alam mo yan, mga 30 minutes away pa yung bahay nila. Malayo. Yung Pontificio is mga 20 minutes away pa. Ay, Tama. Mon, dapat magpapa-selfie ka na dyan sa mga Cardinals kung pumapayag. Baka Kasi, mamaya sila na yung exactly! Isa Naku, sa lahat ng kanila. dumadaan pa picture na. Kung pumayag, kung hindi naman bawal. Pero Mon, kanina sabi mo kasi baka this time, mas mabilis yung maging botohan at pagpili ng Santo Papa. Ano yung naging basihan ng mga nakausap mo dyan? Paano nila nasabi yun? Again, yung binabanggit na yan na posibleng mabilis, sinasabi nila kasi, alam mo yung sagot nila dyan, everything is possible. So ito na naman yung mga statements na masyadong generic, no, in a way. Pero ilang mga kardinal na kasi nagsasabi na posibleng maging mabilis. Bagay na yung mga nakilala siguro nila talagang umangat sa mga naging gatherings or congregation, maaaring ito yung isa sa magiging basihan ng mga kardinal dito sa mangyayaring conclave. At yung huling nakausap natin, si Cardinal Vesco ng Algeria, sinasabi nga niya na nilinaw niya na wala naman daw division among the cardinals, no? At kasi isa ito sa mga tinanong sa kanya kung meron bang ganong klaseng kumbaga grupo-grupo ng mga kardinal at yung kanila mga nais maiboto. Kumbaga ito daw talaga ay panahon ng pananalangin at talagang yun lang din talagang hinihili
hiling nila. May the Holy Spirit guide them through this. Sabi nga ni Cardinal Vesco kanina sa amin, nung umpisa daw na tinanong siya ng media kung handa na ba siya sa mangyayaring conclave, he honestly answered, hindi pa. But this time, he is now ready na mangyari ito. At nung tinanong natin kung ano bang pinaka nilook forward niya as a cardinal para sa susunod na Santo Papa, he's looking for a more progressive type daw ng isang Santo Papa rather than the conservative or the traditional one. But he is after traditions pa rin daw, yung pagsunod pa rin daw sa mga tradisyon. Yan ay base naman doon sa nakapanayam nating kardinal na very, very openly nagpahayag do at nagbigay ng kanyang mga statements sa press na halos lahat ay inaabangan na talagang kinukulit yung mga kardinal. Buti may isang pumayag at nagbigay ng statement sa atin. I'll hazard a guess lang, Mon, ha? At saka Chiki and Mase. Kung tutuusin, sila, Mon, ilang araw na dyan. Nung nandun ako, araw-araw may congregation sa umaga. Tapos merong misa for Pope Francis sa hapon. Tapos iba pang activities. So, ang daming opportunity para magkakilala sila. And at the same time, may mga speeches naman sila doon sa mga bawat congregation. So may aangat at may aangat na talaga. And yung huling report ko, Mon, at dito sa STL, before ako umuwi dito, yung 6 congregation, yung 6 congregation, yun yung binalangkas nila kung ano yung estado ng simbahan sa bawat continent. So alam na nila kung ano yung mga problema at kung paano mag-move forward. So doon pa lang alam mo na that's nice. sino ang dapat na leader kung ito yung mga problema. Oo, sinong pwede makasagot, Kumbaga makapagbigay meron ng na silang solusyon. guide. Yes. Pero parang mas maganda, no, Mon, kung makapagbotohan sila bago Sunday. Para pagdating ng Sunday, may misa na. Di ba? Maganda Mag-ano yun. na, mag-start na si Unang Pope, Sunday. mag-mass. Yes, yes. Pero mo, naalala ko lang kasi nakita ko merong mga parang turista o mga Oo, bisita pero it will dyan take sa... another week or it will take a week daw, sabi nila dito, kapag may nanalo ng Santo Papa bago yung kaniyang pinaka-formal installation. Pero again, we will wait and see okay. about that one. So So, kung hindi siya ganon, agad hindi pa makakapag-mass as Pope pala. Akala ko pwede na agad sa Akala ko Sunday. rin eh. Oo. within the week daw, kumbaga within the week naman yung sinasabi naman ng mga pari at ng Holy See Press Office sa atin. Oo. Mon, concern ko lang dun sa mga turista kasi 'di ba, syempre may signal jammers, 'di ba, dahil sa conclave. So yung mga pupunta doon sa St. Peter's Square, sa St. Peter's Basilica, wala silang signal din, ganun ba 'yon? O sa Sistine Chapel lang ba 'yon o paano ba? Oo, dito sa St. Peter's Square, mukhang magkakaroon pa rin naman ng signal, pero doon nga sa paligid ng Sistine Chapel, particularly sa may Vatican Museum, diyan mas maghihigpit yung signal jamming na mangyayari. Dito nga sa may malapit din sa Casa Santa Marta, isa rin yan sa mga area na pag-i-stayan kasi ng mga kardinal, nakatakda rin magkaroon ng signal jamming dyan sa areas na yan. So again, yung mga areas kung saan mamamalagi yung mga cardinal electors, dyan talaga officially magkakaroon ng paghihigpit sa kanilang mga communication signal. Although, talaga pagpasok pa lamang nila sa Sistine Chapel or sa Casa Santa Marta, talagang bawal na, no? Kailangan nila Wala surrender silang all their gadgets, all their mobile devices para nga surrender na. wala na sila magagamit at all. At saka nanumpa na rin yung mga staff at saka mga personnel dun sa naturang mga buildings na yan para manatili din yung secrecy sa gagawin ng conclave inside. At yung binabanggit natin ng mga parang speeches, yung binabanggit ni Jovi kanina, hanggang dito lang yan ngayon sa congregations, no? So pagsimula ng conclave, wala nang magkakaroon ng any speech dito sa mangyayaring botohan. Talagang puro full of prayers, and then afterwards magkakaroon na ng voting, and then few hours after that aabangan na kung anong kulay ng usok ang lalabas mula doon sa Sistine Chapel na chimney. Bulong ni Holy Spirit daw na lang ang hihintayin doon sa loob. May tip ako kay Mon eh. Ano yan? Totoo kasi nung funeral, nagkaroon ng signal interruption sa lahat. But for alam mo naman. Ay, nawala yung audio ni Mon. Anyway, habang inaayos si Mon, kwento ko lang. Sayang, di niya Mon, malalaman yung tip ko. may tip si Jovi. Ba't nawala kang audio? Nawala Hindi, yung Mon. hybrid niya. Kasi 'di ba? Okay, ayusin sige. natin. Noong time ng funeral, nandun yung mga world leaders. Yes. So talagang merong signal jamming na ginawa. Sabihin may signal May jammer. jammer Oo. na ginamit. So kaya yung una kong salang nung live ko,
lumayo ako eh. Kasi sa takot ko na sasabi ko. Oh, yeah. Baka mainis sa akin si Jester tsaka si Gretchen mo na hindi nila ako Na- maintindihan. oo. Okay, so lumayo ako pero sinabihan ako ng Vatican Press Office na no, it's safe dito sa media box kasi we'll supply you with our own Ayun data. pala. Kasi So, pwede needed sa eh. media Oo. box. Oo, Narinig mo ba yun, Mon? Siyempre, Mon, yung general public, they will not be given access. Ano yun? Hindi ko Ayan, narinig. di niya narinig. may pag- tip. Pag may signal jammers, syempre yung general public will not have access sa data. Pero dahil ikaw ay registered and approved ng Vatican Press Office, bibigyan ka nila ng Wi-Fi na para sa inyo lang. So kung ano man mangyari, gagana. Tulad na nangyari nung funeral. Yun na. Ayun. Oo. Narinig mo na ba yun, Mon? Sana. Or na-inform na ba kayo Text ko na lang niyan? siya. Hindi kasi- Oo, kumbaga, ligtas pala. Ayun. Ligtas pala sa signal Naririnig na jamming kung tayo ni sakasakali. Mon. Hahanapin ko yung Ligtas wifi na dyan yan. sa kinakatayuan mo at saka doon sa parang scaffolding na nandoon yung CNN, EWTN. Sa Oh, scaffolding. IWT. Oo. Oo. So, Mon, yung mga staff doon na mag-a-assist sa Sistine Chapel and sa Santa Marta Residence, wala ring labasan? Kasi may, ano yan, secrecy, code of secrecy. Ano ba yun? Oo, Nag-oath na sila. Oath of secrecy. Oo, kumbaga sila rin wala nang labasan at pinakamahigpit dito yung hindi dapat lumabas kung ano man yung mga pinakapag-uusapan dito nga sa mangyayaring conclave. Ang sinasabi naman, pwede naman doon makipag-usap yung cardinal after dito sa Sistine Chapel, pero oras na malaman na may nangangampanya, merong pa nga parang nagbabanggit ng kanilang gusto na maging Santo Papa, this will be reported at maaari silang ma-excommunicate kapag ginawa nila yan. May Mga request, bagay na yan dito nga sa nangyayaring Mon, conclave starting tomorrow. may request ang production, turo mo daw yung chimenea. Yes, Jovi. Chimenea. Turo mo na yung chimenea at yung balkon. Yung chimenea. Oh, Kita ba yung tsaka chimenea dito? yung Doon mali- Ayan, oh. ipakita natin. Kuya Yun. Arvin, yung chimenea. Ayun, Ayan, nawawala. Sa era namin, Yung mukhang ilaw, maliit ng lang siya. ilaw. Pero Ayun. Diyan, Kita na. diyan sa part na yan, ang pinakaabangan. Meron din mga wide screens naman sa paligid na Yes. nakatutok dito sa mga mangyayari sa chimney para makita din ng greater or bigger group of people or dito sa St. Peter's Square. So yung mga big screens na yan, nakakalat na yan dito sa St. Peter's Square. So maidagdag ko lang, meron ding live streaming ang Yes. Vatican dito sa mangyayaring misa sa St. Peter's Basilica, pero right after the Mass at magsabi na nga ng extra omnes, totally wala na mangyayaring live coverage kung ano nangyayari sa loob ng Sistine Chapel. Talagang aabangan na lamang natin yung usok na manggagaling mula doon sa tinuro nating chimenea. O time na para i-promote ha. Nandiyan si Mon kasi kasama siya eh. Okay, so tomorrow, first day ng conclave, ere po sa One News 1 PH yung misa tsaka yung pagpasok po nung mga kardinal sa Sistine Chapel. Hanggang dun lang. Okay, so that will be anchored by Ed Lingao for both channels. Pero yung first usok, first smoke ay magaganap po ng madaling araw ng 8. Meaning mga alauna ng madaling araw hanggang 2:00. Ang anchors po nun ay Simon Gualvez at si Pauline. Oo. Si Versosa. Versosa at saka siya. So, lakalive po yun sa dalawang channels po namin. Okay? Tapos, araw-araw, after yung first day, ay meron po kaming afternoon news breaks para sa tig-dalawang smoke eh. Dalawang pag-usok sa hapon, dalawang pag-usok sa madaling araw. Simon kasama doon sa madaling araw, si Bok sa hapon. Ayun. hanggang walang Santo Papa. So, tututukan natin yan. Pero, panghuli na lang sa akin, Mon, napanood mo na ba yung movie na Conclave? Kasi kung napanood mo na, Nasa aeroplano mo yan. accurate yung movie na yon when it comes dun sa mga taong pumapasok dun sa loob. Kasi sabi mo nga, may mga nag-oath of secrecy na na mga staff na kasama dun. Pag pinanood mo kasi, may mga madre and iba pang staff. Huwag na nating i-touch yung mga political issues dun sa movie. But yung nakita lang natin na routine
Oo, to be honest, hindi ko pa napapanood yung... Ayun lang. Nasa eroplano. Nasa eroplano mo. Alam ko sinakyan mong Panoorin ko, eroplano. no? Pero Pero ang may mga sinasabi, madre rin ba ang na sinasabi papasok? naman ng mga nakakausap nating mga pare, Oo. na talagang yung mga staff na binabanggit na yan, merong mga mag-a-assist pero hindi ganun karami tulad nun ng napakita daw dyan sa pelikulang Conclave.